Sa mga guro at mga mag-aaral, welcome sa panibagong aralin sa pag-aaral ng kasaysayan at lipunang Pilipino. Narito na tayo sa Lesson 4.1 at ang ating aralin ay tungkol sa gampanin ng kabataan bilang tagapangalaga ng kalikasan at edukasyong ekolohikal. Ngayong aralin, pag-uusapan natin kung paano nagiging mahalagang bahagi ang kabataan sa pangalaga ng kalikasan. Hindi lang matatanda ang may responsibilidad. Kahit estudyante pa lang kayo, may ambag na kayo sa pag-unlad ng bansa. Maunawaan din natin kung bakit mahalaga ang environmental awareness at pakikilahok sa mga proyekto. Sa huli, makakagawa tayo ng sariling mungkahing proyekto. Habang nakikinig kayo, isipin ninyo kung ano na ang nagagawa ninyo para sa kalikasan kahit sa simpleng paraan. Kasi mamaya, kayo mismo ang gagawa ng ideya ng proyekto. Layunin ng aralin na maipakita na ang kabataan ay hindi lamang tagamasid kundi aktibong kalahok sa pag-unlad. Mahalaga ring mahasa ang kakayahan ninyong mag-isip ng solusyon sa isyong pangkalikasan. Hindi sapat ang kaalaman, kailangan din ang kahandaan na kumilos. Gawin muna natin ang paunang gawaing 1, think, pair, share. Sagutin muna ng tahimik, think, talakayin sa partner, pair, at ibahagi sa klase ang iyong sagot sa tanong na ito. Ano-ano ang mga simpleng gawain na nagawa mo sa iyong tahanan o komunidad na nakatulong sa iba? Dumako naman tayo sa pangalawang gawain, ang bug chart. Papangkatin ng guro sa 4 na grupo ang klase na kung saan bawat pangkat ay gagawa ng chart na may 3 column at may pamagat na bahay, paaralan, komunidad. Sa bawat column, ang bawat pangkat ay magtatala ng 2 hanggang 3 halimbawa ng mga karaniwang gawaing ginagawa ng isang individual na nakakatulong sa kaunlaran ng pamamayanan at bansa. Magbibigay ng maikling paliwanag kung paano nakatutulong ang bawat gawain. Bibigyan lamang ng guro ang bawat grupo ng tig 15 minuto sa paggawa at pagkatapos ay ilalahad sa klase ang kanilang natapos na gawain. Simulan na natin ang talakayan, kabataan bilang tagapagbago. Ang kabataan ay mahalagang pwersa ng pagbabago sa lipunan. Minsan sinasabi ng iba, bata ka pa lang. Pero sa totoo, maraming pagbabago sa mundo ang nagsimula sa kabataan. Kapag ginamit ninyo ang lakas at talino ninyo sa tama, malaki ang epekto nito sa komunidad. Ang sustainable development ay tumutukoy sa balanseng pag-unlad, ekonomiya, lipunan at kalikasan. Hindi dapat sinasakripisyo ang kalikasan para lamang sa mabilis na progreso. Mahalaga ito dahil ang mga kabataan ngayon ang magiging susunod na tagapagmana ng likas na yaman. Kaya dapat matutuhan ninyo kung paano ito pangalagaan sapagkat kayo ay may enerhiya pa, may sariwang ideya, at may kakayahang manguna. Papel sa pangalaga ng kalikasan. Hindi kailangan maging scientist para makatulong sa kalikasan. Kahit sa simpleng pagsisegregate ng basura o paggamit ng tumbler na plastic bote, ang gamit at ito ay gagamitin, malaking tulong na iyon. Mahalaga ang pakikilahok ng kabataan dahil sila o kayo ang may bagong pananaw at sariwang ideya. Kapag aktibo kayong nakikilahok sa environmental programs, nakatutulong kayo sa pambansang kaunlaran. Hindi lamang ito para sa sarili, kundi para sa buong lipunan. Ang simpleng pagkilos ng kabataan ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago. Small acts, big impact, sabi nga nila. Maliit na hakbang pero malaki ang epekto. Isipin ninyo, kung buong klase ninyo araw-araw ay nagsisegregate ng basura, sa loob ng 1 buwan, gaano karaming basura kaya ang mababawas? Iyan ang power ng small actions. Ang simpleng gawain ay dudulot ng pangmatagalang pagbabago katulad ng araw-araw na paglilinis, pagtitipid ng tubig, at pagtatanim ng halaman. Edukasyong ekolohikal. Hindi sapat na alam lang natin na may climate change. Ang mahalaga,
ay naiintindihan natin kung bakit ito nangyayari at kung ano ang magagawa natin para makatulong. Kahalagahan ng kamalayang pangkalikasan. Kapag may kamalayan ang kabataan, nagiging responsable, disiplinado, at mga kalikasan ang desisyon. Halimbawa, kung alam mo ang epekto ng plastic sa karagatan, mas pipiliin mong gumamit ng reusable bag. Knowledge influences behavior, sabi nga nila. Dapat isali ang kabataan sa paggawa ng desisyon tungkol sa kalikasan dahil may sariwa silang ideya. Minsan mas creative at innovative ang solusyon ng kabataan. Ang kanilang pananaw ay mahalaga sa paghahanap ng makabagong paraan para sa environmental problems. Ang pakikinig sa kanila ay tanda ng inklusibong pamamahala. Mga proyektong pangkalikasan ng kabataan. Ang mahalaga sa proyekto ay hindi laki kundi epekto nito. Kahit maliit na garden sa classroom o sa labas na to ay nakapagtuturo ng responsibility at sustainability. Ang environmental projects ay hindi lamang aktibidad, kundi konkretong aksyon para sa sustainable development. Halimbawa, ang recycling ay nakakabawas ng basura, habang ang cleanup drive ay nakapagpapalinis ng komunidad. Kapag tuloy-tuloy ang ganitong proyekto, nagkakaroon ito ng pangmatagalang epekto sa lipunan at kalikasan. Hindi kailangan malaki ang proyekto para makatulong sa kalikasan. Kahit simpleng pagbabawas ng basura o pagtatanim ay may epekto. Kapag ginawa ito araw-araw, nagiging bahagi ito ng lifestyle. Ang sustainability ay nagsisimula sa maliliit na hakbang. Ang pagtatanim ng puno ay isang konkretong halimbawa ng environmental action. Hindi lang ito simpleng gawain, may pangmatagalang epekto ito sa kalikasan. Nakakatulong ito sa kalidad ng hangin, pagpigil sa baha, at pagpapanatili ng biodiversity. Kaya mahalagang isali ang kabataan sa ganitong gawain. Bakit mahalaga ang partisipasyon? Kapag nasanay kayo ngayon pa lang na makilahok sa mga proyekto, mas nagiging handa kayo sa hinaharap bilang responsableng mamayan. Ang aktibong pakikilahok ng kabataan ay mahalaga dahil sila ang may kakayahang magpakilos ng kapwa kabataan. Kapag sila ay nakikibahagi sa environmental programs, natututo silang maging responsable. Nakakatulong din ito sa paghubog ng disiplina at malasakit sa kalikasan. Ito ay direktang kontribusyon sa pambansang kaunlaran. Kolaborasyon. Hindi kailangang gawin ng mag-isa ang proyekto. Mas maganda kapag may teamwork. Tandaan, ang pagbabago ay hindi solo effort. Team effort ito. Mahalaga ang pakikipagtulungan sa iba't ibang sektor, katulad ng paaralan, barangay, mga organisasyon at pamilya, pati LGU. Sapagkat sila ay nagbibigay ng resources at suporta. Halimbawa, maaaring magbigay ang LGU ng kagamitan, habang ang mga non-government organizations or NGOs ay magbibigay ng training. Sa tulong ng partnership, mas nagiging matagumpay ang proyekto. Ang teamwork ay nagpapalakas ng epekto ng mga gawain. Inspirasyon ang kabataan. Ang kabataang kumikilos ay nagiging ehemplo, leader at inspirasyon. Kapag may isang estudyante ay nagsimula ng eco project, kadalasan may susunod at gagaya. Ibig sabihin, ang isang mabuting gawain ay nakakahawa. Ang disiplina ng kabataan ay may direktang epekto sa kalikasan. Halimbawa, ang tapang pagtatapon ng basura ay simpleng gawain pero may malaking epekto. Kapag responsable ang kabataan, nagiging maayos ang komunidad. Ito rin ang pundasyon ng sustainable society. Ang isang kabataang environmental advocate ay maaaring maging inspirasyon sa iba. Hindi lang salita ang mahalaga, kundi ang aktwal na gawa. Kapag nakikita ng iba ang positibong epekto ng kanyang aksyon, nahihikayat silang sumali. Ang inspirasyon ay nagsisimula sa halimbawa. Pagpaplano ng mga sustainable na proyekto. Sa paggawa ng proyekto, dapat malinaw ang plano. Kailangang tukuyin ang resources, schedule at inaasahang epekto. Ito ang nagsisiguro
na magiging sustainable ang proyekto. Ang maayos na plano ay nagbabawas ng problema sa implementasyon. Mahalaga rin na subaybayan at gawa ng evaluation ang mga gawain. Mahalaga ang monitoring upang makita kung epektibo ang proyekto. Sa pamamagitan nito, malalaman kung ano ang dapat baguhin o pagbutihin. Hindi sapat ang paggawa ng proyekto. Kailangan ding suruin ang epekto nito. Ito ang susi para maging mas sustainable ang mga programa. Paghahanda sa kinabukasan. Ang tunay na layunin ng aralin ay hindi lang matuto kayo ng konsepto. Ang goal ay maging handa kayo bilang mamamayan na kayang pangalagaan ang bansa at kalikasan. Ngayon, tanungin niyo ito sa inyong sarili. Bilang kabataan, ano ang isang konkretong hakbang na kaya mong gawin simula ngayon para sa kalikasan? Hindi kailangan ng grand project. Isang simpleng gawain lang na kaya ninyong gawin araw-araw. Tumako na tayo sa gawain at pagtataya. Gawain 1, Team Pair Share. Gusto naming marinig ang ideas ninyo. Walang maling sagot dito. Ang mahalaga ay makapag-isip kayo ng solusyon. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa ideya. Kaya't ano ang isang problemang pangkalikasan sa iyong komunidad at paano mo ito masusolusyonan? Gawain 2, Mini Project Planning. Umuo ng simpleng proyekto para sa kalikasan. Isipin ninyo na kayo ay youth leaders ng barangay. Anong proyekto ang gagawin ninyo? Huwag masyadong komplikado. Simple pero may impact. Gawain 3, Advocacy Poster. Gumawa ng poster na naglalaman ng slogan, may malinaw na mensahe, at makakalikasan ng tema. Ang poster ay hindi lang dapat maganda ha, dapat malinaw ang mensahe. Kung titingnan ito ng ibang tao, maiintindihan dapat agad nila kung ano ang advokasya ninyo. Gawain 4, Reflection Circle. Sagutin, ano ang natutuhan mo sa tungkol sa papel ng kabataan sa kalikasan? Ito ang pinaka-importanting bahagi ng ating gawain. Hindi lang natin ginagawa ang activities para matapos ang lesson, iwagawa natin ito para matuto at magbago ang pananaw. Dumako na tayo sa pagtataya. Mga mag-aaral, basahin nating mabuti ang bawat sitwasyon bago pumili ng sagot. Tandaan, hindi lang ito simpleng multiple choice. Sinusukat nito kung naiintindihan ninyo kung paano nakakatulong ang kabataan sa likas-kayang pag-unlad sa totoong buhay. Una, habang may programang pangkalikasan sa barangay, nagboluntaryo ang kabataan sa cleanup drive. Bakit mahalaga ang kanilang partisipasyon? C. Isipin ninyo, kung walang tutulong sa cleanup drive, anong mangyayari sa komunidad? Kapag kabataan ang kusang nakikilahok, hindi lang sila tumutulong sa kalikasan, tumutulong din sila sa kaayusan, kalusugan at kaunlaran ng buong lupa. 2. Isang grupo ng kabataan ang nagtanim ng puno sa bakanteng lote. Ano ang epekto nito? Ang pagtatanim ng puno ay hindi lang simpleng gawain, nakakatulong ito sa paglilinis ng hangin, pagpigil sa baha, at pagpapanatili ng balanse ng kalikasan. Maliit na hakbang pero may malaking epekto sa hinaharap. 3. Isinama ng barangay ang youth council sa meeting tungkol sa waste management. Bakit mahalaga ito? Ang kabataan ay may kakaibang pananaw dahil sila ang nakakaranas ng mga bagong hamon sa lipunan. Ang kanilang ideya ay maaaring mas makabago at mas akma sa kalusuyang sitwasyon. 4. Nagplano ang klase ng recycling project. Paano ito nakakatulong sa sustainable development? Ang sustainable development ay hindi lang teorya, ito ay nakikita sa aktwal na gawain. Kapag may recycling project, nababawasan ang basura at napangangalagaan ang likas na yaman. 5. Sinuri ng grupo ang resulta ng kanilang proyekto matapos itong gawin. Bakit mahalaga ito? Ang pagsusuri ay mahalaga para malaman kung epektibo ang proyekto.
Dito nakikita kung ano ang dapat baguhin, idagdag o pagbutihin. Ito ang susi sa patuloy na pag-unlad. 6. Isang mag-aaral ang palaging nagsasegregate ng basura. Ano ang epekto nito? D. Ang simpleng paghihiwalay ng basura ay may malaking ambag sa kapaligiran. Nakatutulong ito sa recycling, composting at pagbabawas ng polusyon. Ipinapakita rin ito ang disiplina ng isang responsableng mamamayan. 7. Nakipag-partner ang youth group sa NGO at LGU sa kanilang proyekto. Bakit mahalaga ito? D. Kapag may partnership, mas nagiging malakas ang proyekto dahil may dagdag na kaalaman, kagamitan at suporta. Pinapakita nito ang pagbabago ay mas mabilis kung sama-sama. 8. Isang kabataan ang nagpagsimula ng eco-campaign na ginaya ng iba. Ano ang ipinapakita nito? D. Ang tunay na leader ay hindi lang nagsasalita, kumikilos. Kapag may gumaya sa kanya, ibig sabihin naging inspirasyon siya. Yan ang kapangyarihan ng mabuting halimbawa. 9. Sa paggawa ng project plan, bakit kailangan ilagay ang timeline, resources at impact? B. Ang malinaw na plano ay gabay ng proyekto. Kung walang timeline at resources, maaring hindi matapos o hindi maging matagumpay ang gawain. Ang maayos na plano ay susi sa tagumpay. 10. Paano maisasabuhay ng estudyante ang natutuhan tungkol sa kalikasan? D. Ang tunay na pagkatuto ay nakikita sa kilos. Hindi sapat ang kaalaman. Kailangan itong isabuhay sa araw-araw. Doon nagiging makabuluhan ang aralin. Para naman sa inyong performance task project-based output, gumawa ng pangkatang environmental advocacy project. Maaaring pumili sa mga sumusunod. Ang kailangan para sa output na ito ay ang mga sumusunod. Ito naman ang magiging basehan ng pagmamarka sa inyong performance task output. Narito ang mga key takeaways natin sa lesson na ito. Kung may isang bagay kayong dapat tandaan, ito iyon. Hindi nyo kailangan maging matanda para maging bayani ng kalikasan. Kahit ngayon pa lang, kaya ninyo nang magbago ng mundo sa maliit na paraan. Kabataan ang isa sa pinakamahalagang sektor sa pagtatamo ng likas kayang pag-unlad. Sa pamamagitan ng kaalaman, disiplina at pagkilos, nagiging posible ang pagbabago. Ang bawat hakbang ay ambag sa kinabukasan ng bansa. Tandaan, ang sustainable future ay nakasalalay sa responsableng mamamayan. Kabataan plus aksyon plus kamalayan ang kailangan. At dyan nagtatapos ang ating aralin. Maraming salamat sa bumuo ng pagsulat ng Manghay Aralin kung saan ibinase ang ilang bahagi ng discussion video na ito. Muli, ako yung online teacher, Sir Franco. Maraming salamat sa inyong panonood.